Good morning mga ka-farmers and welcome po ulit dito sa ating channel. So ngayon mga ka-farmers ay August 18, no? So update po tayo ngayon dito sa Ampalaya na bali ikasyam na po ito mga ka-farmers na pitas dito sa aking mix na Galaxy Max at saka Mistisa F1, no, na pinagsama ko. So ito na po yung siyam na pang siyam nating pitas. At ito naman po yung kanyang class B, siguro nasa 3 kilo yan. So ito bali hindi pa yan natin may estimate mga ka-farmers yung mga ilang kilo ba. Sana aabutin ito ng 40 kilos, no, yung class A. So sa 70 days niya pong edad mga ka-farmers ay ayan, okay pa rin po yung kanyang mga bunga at nasa tamang sizing pa. Ayan, no. Ito po naman mga kapramas yung bunga ni Mistisa. Ayan, at saka ito naman po si Galaxy Max. So kung tulad rin po kayo sa akin na nagtatanim ng ampalaya, so, mabilis po nating malalaman ang pagkaibahan ng bunga ng mga iba't ibang variety ng ampalaya. So bali pupunta lang tayo dito mga ka-farmers sa aking ampalaya, no. Yan, so gumanda na ulit po yung panahon dito sa amin mga ka-farmers, no, dito po sa probinsya ng Antique. Yan. Yan, so marami pa po siyang maliliit na bunga. Yan, against the light, silaw yung araw. So update tayo sa presyo mga ka-farmers dito sa amin. Ay bumaba po siya ng 10 pesos. So may nakalimutan pa ako ditong bunga. So naging na lang siya, 50 pesos po yung wholesale sa akin ng buyer ko. So kasi nakaraan naging pa siya nung nung pitas ko dito ay inabot pa siya ng 70 ang wholesale, tapos naging 60. So bali kahapon nag-update po sa akin yung buyer ko, bumaba na daw. So babaan daw ng 10 piso, so magiging 50 pesos na lang. So ganun, sumasabay mga ka-farmers yung presyo ng gulay sa panahon. Parang minsan naisip ko na kabaliktaran, kung saan pa na mainit yung panahon. So alam naman natin mga farmers na pag gumanda na po yung panahon, marami na pong gulay na nagsusurvive. So bakit kaya parang nasabi ko na kabaliktaran? Dahil kung tag-ulan, so alam naman natin mga farmers, tag-ulan, no. So nakadepende po yan sa area natin. Kapag mataas po yung area natin, talagang pwede tayo makapagtanim ng gulay. So ganitong technique lang gagawin, gagamit ng plastic mulch para hindi masyadong marekta yung tubig sa puno ng ating mga gulay. So pag tag-ulan o lalo na pag laging bumabagyo, isa pa kung ito po yung tanim natin na ampalaya kasi nasa taas, siyempre kapag may bagyo, may hangin, malakas yung ulan, siyempre expect na po natin yan na masisira kapag humangin ng malakas. So doon na po nagiging mahal ang presyo ng gulay dahil maraming napipinsala na mga gulay. So kung maganda naman yung panahon, doon rin naman nagiging mababa po ang presyo ng ating mga gulay. So parang nasasabi ko baliktad, kasi pag nag-araw mga ka-farmers, malaki na po yung gastos natin doon. Sa isang linggo lang ang init, 2 beses na po tayo magpatubig. Syempre bibili tayo ng diesel o depende kung anong gamit natin dyan. Tapos plus pa yung mga lason dahil kapag tag-araw na mga farmers, iba't iba ng mga insekto na pumapasok po sa ating mga gulay. So meron din namang insekto kapag tag-ulan, no. Bumabase rin kasi pati insekto sa panahon ngayon mga farmers. Parang tulad din po siya ng presyo. Kapag tag-ulan, mahal. O may iba-iba rin ng umaatake na insekto kapag tag-ulan.
pag tag-araw, nagiging mura na yung presyo, malaki na rin yung gastos natin, tapos iba na namang insekto. So lalo na po sa talong, kasi kapag tag-ulan, dumadami po yung whiteflies, thrips, mites, di ba? So dito naman mga ka-farmers Sampalaya, so makaka-timing tayo. Ano lang tayo sa gastos. Konti lang magiging gastos dito sa Ampalaya kapag naka-timing talaga. So ako dito naka-timing ako mga farmers. Dahil halos yung nagagastos ko dito ay abono lang. Bihira lang din ako mag-spray ng insecticide at saka foliar. So kahit di naman natin folyarin itong Ampalaya, basta maganda po yung pagka-land preparation natin. Maganda rin po yung bigay niyang bunga. So kasi dito sa area ko mga farmers, hindi pa to kasi masyadong lamog yung lupa dito sa amin. Dahil ako pa lang po ang nakapagtanim ng gulay dito lang po sa aking area, no. So yun mga farmers, no. Bakit ganun? Kung saan pa na lumalaki po yung gastos natin sa pag-aalaga ng gulay, doon rin mismo nagiging mura. Lalong-lalo na rin po minsan mga farmers mo kapag marami tayong kasabayan sa pagtatanim. So halimbawa, nagtanim tayo ako dito ng ampalaya, so doon sa kabila may ampalaya rin. So minsan naapektuhan din po yung presyo dahil nag-oversupply po sa market na dinideliveran natin, no. So nakadepende rin yun mga farmers, kasi yung iba may mga wholesaler talaga sila, no. Yung pangbultuhan talaga yung kinukuha, tinulada. Kaya ganun, kahit 20 pa per kilo. So pag nag-harvest ka naman ng malaki yan, mga ilang tulinada, di malaki-laki rin yung pera. So pag ganito kasi sa akin o sa iba, nagtatanim lang ng 500 ka puno, 300, 1,000. So lalo na wala tayong buyer mga ka-farmers. So mahihirapan na tayo nun, lalo na itong ampalaya. Kasi maiksi lang po yung buhay nito sa pag-display. Mabilis po siyang masira. So hindi naman mabilis. Depende rin po yun sa pag ano natin. Ano ba tawag dun? Sa pagbenta o sa pag-ingat ng bunga niya. Kung tatagal ba siya sa displayan natin o sa market. Ganun lang po mga ka-farmers, no. Ano talaga yung buhay ng nagpa-farming. Siyempre mahirap din po kasi mga ka-farmers magtanim. Tapos pag nakaprodukto na, so babaratin lang tayo. So hindi naman mga ka-farmers na na binabarat tayo ng mga buyer natin. Kasi minsan naiintindihan ko rin po mga ka-farmers yung mga buyer kung bakit mababa o sobrang mababa po yung kuha nila sa atin ng gulay. At sasabihin natin na mahal naman po yung benta nila. Halos kalahati. Halimbawa 50 pesos po yung kuha nila. So yung iba nagbebenta na ng 100 per kilo. So alam po natin mga ka-farmers na yung nagbebenta na ganyang kamahal, yung iba kasi pasa-pasa na. Tulad sa akin nito, ang kukuha sa akin bulyom, yung suki ko, kukunin niya sa akin yung gulay ko na 50 pesos. So ibebenta naman niya dun sa market. Bali buy and sell po siya. So pag binili niya sa akin ito ng 50 pesos, so pagdating dun sa market, ibebenta niya po yun ng 80 or 70. So flashing siya ng 20 or 80 pesos. So iisipin na po natin yung mga farmers na malaki yung tubo niya. So mali po tayo doon. Dahil marami po silang binabayaran. Ticket po nila, biyahe po nila, o gastos dyan, yung pagkain nila. So doon po pa po nila yung ibabawas sa tubo nila, sa sa binabay and sell nila. So maswerte po tayong nasa puno
dahil ligtas na po tayo sa gastos. Kasi bayad na po tayo, pakyaw na rin po yung gulay natin. Silang mga buyer, hindi po natin yun ano pa, hindi po nila pa yun sigurado dahil may masisira pa doon, may madadamage o kung ano pa yung mangyayari sa gulay na inangkat nila sa atin. Tapos ibebenta po nila yun ng 80 or 70. So bibilin ulit po mga ka-farmers ng another buy and sell. So pag naging 70 or 80 na po yung kapital nun, bibinta na naman po nila yun ng 100 pesos. Tapos sa mga consumer, bibili po yung consumer, sasabihin nila na sobrang mahal, lalo na po tayo, pag naalam po natin na binibenta nila ng mahal yung gulay natin, iisipin natin na tayo yung nagpagod para sa kanila. So mali po mga ka-farmers, no. So tumutubo lang po sila at binabawi lang din po nila yung gastos nila. So wag po natin isipin na maraming negosyante na yumayaman tapos yung mga farmers, farmer pa rin. So nakadepende po yun mga ka-farmers sa pagsisikap ng tao. Kasi yung mga negosyante na yan, syempre nagsisikap sila. Yung kapital nila, sarili nilang pera. Sa atin, ganun rin, pera din natin, pagod, oras. So pero parehas lang mga farmers. So nakadepende lang po yun sa pagsisikap. Hindi naman ibig sabihin na farmers tayo, farmers lang talaga tayo hanggang buhay. Siyempre mahalaga po tayo mga farmers na mga magsasaka. Dahil tayo po yung nagtatanim ng kinakain po ng kapwa natin Pilipino. Yun lang po mga farmers, no. Kaya naintindihan ko rin po mga farmers yung mga buyer o reklamo ng mga mamimili. Kasi dati rin po kasi ako mga farmers, bago po kasi ako naging farmer, dati rin po kasi akong buy and sell, no. Nagbebenta rin ako ng gulay, nag-aangkat po ako sa mga bundok, tapos binebenta ko. So yun nga lang, dahil sa tawag na baguhan to lang ako mga farmers, nalugi ako nun dahil hindi po, kulang pa po ako sa diskarte sa pagbabay and sell. Minsan yung mga gulay na binibili ko, pagdating sa market may mga sira na. Dahil minsan mga farmers, hindi talaga maiiwasan natin yan dahil meron po talagang iba na dinadaya tayo, no, lalo na bago sa mga buyer na baguhan. So meron din mga buyer na sobrang bagi ito, parang talaga na magagaling na po sila mga ka-farmers sa pagbabay and sell. So yan lang po mga ka-farmers, no, napahaba yung kwentuhan natin dito. So yan lang po mga ka-farmers, bali in-update, bali kikilo ko na lang po muna ito at i-update ko po kung ilang kilo po mamaya ito lahat. So bali ito na mga ka-farmers, no, yung total ng bunga ng ampalaya na pang-siyam pala na pitas mga ka-farmers, no. So bali 15 kilos po yung laman ng isang plastic. So bali 30 na po yan, tsaka plus po ito na 15 kilos din. So bali 45 kilos po yung class A nya, tapos 5 kilo po na class B. So bali naging 50 kilos po siya lahat mga farmers, no. So okay na po ito sa bali 80 sa 80 kapuno. So naka 50 kilos po tayo mga farmers, no. So nung pangwalo kong pitas ay nakakuha po ako dito ng bali 53. So medyo mataas po yun ng 3 kilo mga farmers, no. So yan lang po mga farmers, no, yung okay na ito, malaking blessings na po ito sa atin mga farmers, no, sa twice a week na pitas. So syempre meron tayong pagkukunan na kahit konting gastusin lang, no. So sana tuloy-tuloy na muna yung magandang panahon para makabuelo po ulit mga farmers sa pagtatanim. Dahil meron ako noon itinanim, so hindi ko rin yun update ko na lang po yun mga farmers kapag nag first abono na po ako sa bagong tanim ko po na Galaxy Max F1 na ampalaya din. Bali 250 seeds yun o mahigit. So tumubo na rin po siya kasi pang-6 na araw na po ata ngayon simula na in-direct seeding. So at nakapagpunla na rin po ako ng
bagong talong, ayan, di pa yan tumubo mga ka-farmers, no. So Calexto F1 yan, at saka ito yung dalawang tray na pipino, yan, tumubo na po siya mga ka-farmers, no. So yun lang po, and maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.